So yun, good day, hello mga idol. So may gagawin ngayon tayong TJ Pro China CRT TV. So ito ang problema niya, saksak natin. On. May power naman. At nawawala yung power, tapos babalik sa red. So ganyan lang, no? Ayaw niya mag-oscillate. Walang oscillation na nangyayari. So patay sindi lang. Ayan. So, ganyan lang nangyayari sa kanya. So, buksan natin mga idol. Check natin kung ano mga problema. So, wala pa tayong idea kasi hindi pa natin nabubuksan. At hindi pa tayo naka-encounter ng ganitong trouble. So, first time natin naka-encounter ng ganitong trouble, yung nagpapatay sindi yung indicator. So, buksan natin. So yun mga idol, puro lawa na. So linisan muna natin saglit. So check muna natin yung mga bloated. So may nakita tayong isa, itong nasa vertical. Ayan, ito. So linisan muna natin. So, bali ito mga idol, check natin yung vertical IC kung sumabog ba. So, hindi naman pumutok, no? Gawin natin, voltage check muna tayo sa secondary. Hang muna natin itong mga connector. So, itira lang natin yung kanyang AC cord. Ayan. So, tinanggal natin lahat maliban dito sa kanyang AC cord. So, on na natin yung TV para mabilis. Tapos magbo-voltage check tayo. Saksak na lang natin to kasi naka-on na yung switch. So, ground lang natin tong negative. So, unang bukas tong TV na to kasi wala pa siya mga hinang, no? Tayo pa lang unang gagawa. So medyo hindi pa naman siya lost contact, pero i-resolder na rin natin to kasi sakit na rin ng China yan, lost contact, para iwas back jab. So saksak natin. Ano pala natin, lagay muna natin to negative sa chassis or yung body ground. Tingnan natin yung kanyang 110 na supply sa 160 volts na capacitor. So meron siyang 111, 110.7. So normal yung B+. At nag-on yung TV mga idol. Nakita ko yung heater. Ayan o. So kanina ayaw niya mag-on. So baka capacitor ng jungle yun mga idol. Check natin mabuti kasi kapag capacitor ng jungle hindi talaga siya nag-on. Ito siya. So capacitor siya ng vertical. So check natin yung capacitor ng jungle. Capacitor ng jungle ay ito. Ayun, nakita ko ng problema. Lost contact yung kanyang 5 volts na transistor. Ayan o. Ito. So ayan lang problema niya mga idol. Ayan o, pag ginagalaw ko, gagalawin ko yung paa. Tignan nyo na lang. So lost contact lang yung kanyang 5 volts. Kaya nagpapatay sindi siya. Tapos palitan na rin natin yung capacitor ng vertical. So check natin yung picture pala, no? Nag-on siya kanina eh. So katan nga natin yung kaninang mga supply. Dito ay 5.2. So meron siya ngayong 5.2. Siguro kanina yung nagpapatay sindi yung ating indicator, wala siyang supply. So dito may 10 at dito may 5.5.
So kompleto yung supply dito. So tignan natin kung nakarating siya ng memory jungle. Meron. So meron, no. Tignan natin yung sa jungle. Yung sa jungle, dito na lang tayo magsukat. Sa may kanyang RGB, 9 volts. Dito yung 5 volts kung nakarating. Walang 5 volts dito na nakarating. Okay, walang 5 volts sa tuner. So guhit lang ba to? Umiilaw yung heater pero parang guhit lang siya sa gitna kasi walang 5 volts. Check natin yung picture. Ayun, guhit nga. So 100% walang, missing 5 volts siya. Ayan yung walang sound yan kapag ganyan, no, missing 5 volts. Hindi yan lalabas yung hindi, wala kayong maririnig na sound kahit lagyan nyo siya ng antena or signal. Tsaka pansin nyo, nagre-rainbow, no, yung guhit, hindi siya straight na blue. So ayan, palabasin muna natin yung 5 volts nya para bumuka yung picture. Palitan muna natin yung capacitor pala mga idol. Tapos resolder muna natin to. So ito na mga idol, na resolder na natin. Jungle, vertical IC, flyback, pati yung ibang maliliit na piyesa maliban dito sa CRT board. So testing natin kung gumagana na ba. So ito pala, nagpalit na rin tayo ng capacitor. So medyo bloated na siya pero hindi pa naman siya ganun ka-bloated. Ayan. So ang vertical natin 26 volts kanina, good pa naman yun. So tingnan natin kung tumaas. Lagyan natin ng backlight. On natin, nakasaksak na. So 27 na siya ngayon. Tumaas ng 1 volts. 1 volt lang pala, walang S. So tingnan natin yung 5 volts sa tuner kaninang wala. So yun, meron na siyang 4.6. Yan o. So ito yun o, yung walang 5 volts. Yung may nakasulat na 5 volts. So wala yung kaninang 5 volts, kaya guhit lang siya sa gitna, no. Pag ganun kasing walang 5 volts, guguhit lang yung sa gitna, 1 horizontal line at walang sound. So tignan natin yung harap kung buo na ba yung picture. So yun, no, 1 horizontal line pa rin siya. Pero kung mapapansin nyo, blue na yung line nya, no. Hindi na siya rainbow. Kanina rainbow, di ba? So yung blue na line na yan, may sound na yan kapag nalagyan natin ng antena. So hanapin natin kung ano ba yung sira nya. So sa tingin ko vertical IC na. Kasi yung una, naka-resolder na tayo sa vertical, no? Yan, no? Yung una, missing 5 volts. Kaya walang sound yun. 1 horizontal line. Pareha sila ng sintomas, pero magkaiba sila ng kaunti. Kasi yung missing 5 volts, walang sound kapag nalagyan mo ng antena. Itong 1 horizontal line kapag vertical IC, 1 horizontal line pa rin siya, pero may sound siya. So check natin pin 1 kung gagana ba yung ginagawa natin. So kung mapapansin nyo, pag tinatouch natin to, hindi bumubuka yung picture. So 100% confirm na sira yung vertical IC. So pero bago ang lahat pala, check muna natin kung umabot ba dito yung supply na 27 volts. Baka dito lang sa unahan eh. Kasi dito lang tayo nag-check sa diode. So check na rin natin kung umabot ba dito sa pangalawang diode. Ito. Nandiyan yung supply niya, no. Tapos check natin kung may output ba siya na mga 14 volts sa mismong yoke. Pag wala, 100% sira to. Tapos kailangan may supply rin, no? Kasi baka wala ring supply. So supply lang problema, baka resistor lang. Pero kapag may supply dito sa diode na to, check natin yung output kung meron. Kapag wala, 100% sira tong vertical IC. Pero sa tingin ko sira na, no? Kasi walang ano eh, walang signal na pumapasok pag tinatouch natin pin number 1. So gaya dito sa video na ipapakita ko. So yan, no? Dapat bubuka yung picture. So hindi bumubuka, no? So tignan natin.
sukatan natin yung diode na sinasabi ko, ito. So meron 26.9 na nakarating. So may 26.9 na nakarating, almost 27 na rin. So ibig sabihin buo yung supply simula dito. Dito pala. Simula dyan, buo na yung supply papunta dito sa diode nito, no? Check natin yung output. Ibig sabihin 100% talaga, doon pa lang 100% na nasira yung vertical IC kasi pag tinouch ko, hindi bumubuka yung picture. Malamang wala tong output. Ayan, no? 0.5. So dapat at least 14 volts meron siya, no? Kahit 12 volts man lang. So palitan natin muna yung vertical IC niya kung gagana ba. So ang sira na to ay lost contact. Yung capacitor good pa naman pero bloated na kaya pinalitan ko. At vertical IC. Yun lang sira na tong TV na to. Nung tinesting natin kanina, nag-on off lang yung kanya indicator. So ang problema niya, lost contact yung 9 volts at yung 5 volts. Nung binuksan ko at tinaob natin yung board, nag-on siya. Pero missing 5 volts dito sa tuner. Kapag missing 5 volts sa tuner, 5 volts din yan ng vertical. Magkaka 1 horizontal line yung sintomas ng picture tube. Kasi wala kang 5 volts sa vertical. Supply rin to ng vertical na 5 volts. So kaya kapag wala yan dyan, 1 horizontal line ka rin. Ngayon, napalabas na natin si 5 volts dito. So, anong nangyari? 1 horizontal line pa rin. So 100% sira rin yung vertical IC. Bali, pareha sila sintomas kanina pero may pinagkaiba nga, no, gaya ng sabi ko. Yung isa may rainbow, yung 1 horizontal line niya, no, parang may RGB na kulay. Yung pangalawang 1 horizontal line, straight blue line lang siya, no. Ayun, may sound yun pag ganun. So vertical IC yung may problema. So baka kasi sabihin nyo vertical IC ang may problema kanina pa. So yan. Tingnan natin yung supply, baka tumataas. Stable naman. So may 14.4 na siya dito, ay 14.8. So check natin mga idol kung buo na ba yung picture. Ayun, buo na, no? So 100% tayo sa pinapalitan natin pyesa. Kailangan kasi alam natin to mga idol. Para sa mga master, okay lang kahit i-skip nyo na yung video. Pero sa mga newbie, mga beginners, so tapusin yung video natin para at least makakakuha kayo ng idea. So yan mga idol, tapos na tayo mag-resolder. So yan, na-resolder na natin kahit yung mga walang kinalaman sa trouble para iwas back job, no? Kasi sa katagalan maglo-lose contact to kapag hindi mo na-resolder. So resolder na natin, unahan na natin agad, no, para iwas back job. So yung kaninang na-resolder ko yung mga may kinalaman lang sa trouble, no? Kasi 1 horizontal line siya kanina. Kaya doon tayo nag-focus ng resolder sa dito sa kanyang regulator ng 5 volts at 9 volts sa jungle, sa tuner. So tapos vertical, pinalitan na rin natin yung capacitor na bloated. So doon lang tayo nagpo-focus kanina. So ngayon, na-resolder na natin kahit walang kinalaman sa trouble para iwas back job. So yan, bagong dating tayo, star crown. So kakarating lang. So hanggang dito na lang mga idol. So check muna natin ulit kung gumagana pa ba, kasi na-resolder natin, baka may dumikit na hinang. So check natin bago natin tapusin yung video natin. So yan, nag-on na siya. So yun, okay naman yung kulay, hindi naman mali yung kulay ng number at yung auto na nakasulat. So wala palang pindutan to, hindi pa nakasaksak. So saksak muna natin yung mga connector, tapos cut ko muna yung video, tapos papakita ko sa inyo. So ito na mga idol, in-on na natin. So sinaksak na natin yung mga connector. So check natin yung menu. So yan, so may mancha lang siyang kaunti. So
So mancha na talaga to kasi meron na rin siya dito, kumalat na green, pero okay naman yung kulay. Konti lang naman yung may mancha, ito lang. Tapos yung sa gilid, so yung sa gilid may chance pang mawawala, so mamaya lilinisin natin. So gumagana naman. So try natin lagyan ng antena, kaso malabo yung antena ko hanggang ngayon, hindi ko pa naaayos. So pag-testing ko lang naman kasi para malaman natin kung may sound. So walang sound, ayun, naka-zero lang pala ang volume. So meron namang sound. So lipat natin kasi ito na ang ating second movie, ang 2000. so malabo lang antena natin mga idol, no? So tatapusin ko na yung video na to. Okay naman yung sound, yung kulay. So malabo lang antena ko kaya ganyan, may mga ulan-ulan kayong nakikita. So tatapusin ko lang video dahil mahaba-haba na yung video natin mga idol. So kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga new videos.